Samantala, formal nang nailipat ang pamumuno ng Task Force Davao kay Colonel Bernardo Neri, kapalit ni Colonel Henry Robinson Jr. Kasunod nito, muling nilinaw ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na ang pagpapalit kay Robinson ay kanyang personal na desisyon at hindi dahil sa kwalifikasyon nito. Mula sa Davao City, alamin natin ang detalye niyan kay Lala Babilonia live. Lala? Audrey, unang-una sa lahat, ikanalulungkot nating ibalita ang pahayag ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio kanina sa kanyang speech dito sa turnover ceremony ng Task Force Command na nawala sa kanyang sinapupunan ang kanyang identical twins, habang fortunately naman may isa pang batang naiiwan sa kanya na dapat sana ay triplets at patuloy pa itong lumalaban. Paglilinaw naman ni Carpio, hindi niya nagkaroon ng miscarriage o hindi nalaglag ang bata. Ayon sa kanyang doktor, nawala ng mga ito ng heartbeat. Samantala, Audrey, na italaga na nga kanina ang bagong commander ng Task Force Davao matapos ang order ni Mayor Sara na pagpalit ng mga tauhan kasunod ng yaring pagsabog sa Rojas Night Market. Naganap ang turnover ceremony kanina dito sa Santa Ana Wharf Task Force Davao Headquarters. Formal nang pinalitan ni Colonel Bernard Neri si Colonel Henry Robinson Jr. bilang commander ng Task Force. Effective September 6 nang na-terminate si Robinson at maluwag niya naman itong tinanggap. Ani Mayor Sara, hindi ito dahil sa kwalifikasyon at performance ni Robinson, pati ang iba pang matatanggal sa kanilang mga pwesto. Dagdag pa ni Carpio, ayaw sanang paltan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Robinson at marami din daw nagsasabing sanay na ito sa kanyang tungkulin bilang isang task force commander. Ngunit giit ng alkalde, talagang personal niyang desisyon ang replacement ng mga pinuno ng Davao City Police Office at ng Task Force Davao. Anya pa, unang beses sa kanyang pagiging mayor ng Davao na nakaranas siya ng pagsabog, partikular nga ang nangyari sa Rojas Night Market nung nakaraang Biyernes ng gabi. Di tulad anya ng kanyang tatay na si Pangulong Rodrigo Duterte na sanay nang i-handle ang mga ganitong klaseng bomb threat. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat naman si Colonel Robinson sa mga Duterte sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na manilbihan dito sa lungsod ng Davao. Ayon din kay Mayor Sara, ituro na lamang siya kapag may nagtanong kay Robinson tungkol sa kanyang career. Kahit hindi na manunungkulan bilang commander ng Task Force Davao, magiging parte pa rin si Colonel Robinson ng investigation team ng nangyaring pagsabog sa Rojas Night Market. Samantala, bago maatasan bilang commander ng Task Force, ang pumalit kay Robinson na si Colonel Bernard Neri, namuno ito sa Unified Command Staff of the Armed Forces Eastern Mindanao Command. Miyembro naman si Neri ng Class 1988 ng Philippine Military Academy o PMA at galing siya sa Taguig City, Metro Manila. Samantala, di pa rin napipinalisa ang pangalan kung sino nga ba ang papalit kay Davao City Police Office Chief Michael John Dubria. Audrey, ayon kay Mayor Sara Duterte kanina, kung nais lamang daw kung sino daw ang nais mag-donate para sa mga naging biktima ng pagsabog sa Rojas Night Market, i-deposit lamang ang kanilang donation sa official land bank account ng City Government of Davao. Nakapost ito sa Facebook page ng pamahalaan at ni Carpio, kung sino man daw ang nagkiklaim na sa kanila i-deposit ang account ay maaaring nang loloko ang mga ito. Audrey, para sa PTV News, ako si Lala Babilonia. Maraming salamat, Lala Babilonia. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.